kung meron ko yung alam dito ng mga mali na bagay na nagagawa, sabi dito, some individual or some person or anything, you are duty bound and will answer before God. If you don't clear that thing out, kailangan ipahayag mo linawin mo yung mga bagay-bagay. Kapag may mga maling bagay na nangyayari, mga kapatid, i-inform mo. Lalo na kung may mga mabuting bagay, ipaalam mo. Di ba? Sabi niya, there's nobody in head. We got a leader. That is the pastor. As long as he is led by the Holy Ghost. Amen? Another quote sabi dito, sabi niya, the pastor must be a man that got a very humble way. Di ba? Yun ang pastor, mga kapatid. Very humble man. Humble in spirit. But not too humble. Hindi naman yung sobrang humble. Mga kapatid na nakikita na may mga maling espiritu na mag-humble pa rin. Sabi niya, the pastor must be a man that got a very humble way about him. But not too humble. What he could be like the Lord Jesus Christ. Yung ginawa doon ni Lord. Ano ba yun? When he sees wrong going in church, he platted roofs and ran them out. Diba? Nung makita ni Christ, yung kanyang bahay, dalangin na ginawang negosyo. Ginawa niya, pinaghahampas niya, mga kapatid. Diba? Sabi niya, he platted roofs and ran them out the church, and now the church of God is the highest judgment. Kahit sabihin ba natin na ang church, siya yung highest judgment, sabi niya, and the pastor is the highest order of the church. Ang pastor naman ang highest order. Siya ang magsiset in order. Kung wala sa order, bakbak talaga. Pero it depends na lang kung paano mo tanggapin yung correction. Kung sa tingin mo ay parang binabakbakan ka at pinipersonal ka, yun talaga ang mangyayari. Pero kung tinanggap mo as correction, mga kapatid, sa sarili mo, ang Diyos ay nahabag sa'yo. Dahil ang Diyos mahabagin sa kanyang binhi. Di ba? Ang revelation natin, mga kapatid, hindi lang tayo magpe-presume na sana mahabag sa akin si Lord. Nawa mahabag sa akin si Lord. Di ba? Sa kanyang binhi, mga kapatid, under an unconditional covenant, ang Diyos ay magiging mahabagin sa iyo. Every time na magkakamali, na-born again ka na ngayon. Hindi ka pa rin pwede magmalaki kahit na born again ka. May sticky nature May self-will. Kaya every time na magkakamali ka, ano gagawin ng Diyos? I-judge na ka na, ma-impyerno ka na. Hindi. Ang Diyos pa rin ay magiging mahabagin sa iyo. Kasi binhi ka Amen? Pero kung na-born again ka na, mga kapatid, wala kinang desire. At hinever mo nang magawa yung bagay na pinagsisihan mo na, kung ang desire na yan, inalis na sa iyo, separated. Amen? Wala ka ng desire of it. At meron ka ng panala. Ano ba yung panala ng taong nag-iisip? Ang kanyang isip o ang salita ng Diyos? So yun ang gagawin yung panala, yung salita ng Diyos. Amen? Sabi niya, you'll never live no higher than your pastor. You remember that. Tandaan daw lagi natin yun. You cannot live. Hindi pwedeng pangunahan, mga kapatid. Pwede kang mag-suggest, pero hindi ka pwedeng mag-execute ng isang command without the knowledge of the pastor. Ganon din, mga kapatid, pababa sa mga delegated authority. Amen? You can suggest. But kailangan, ang gagawin natin? I-inform natin. Si Buddy Branham nga, mahigpit Hindi pwede magkaroon ng mga meeting ng mga deacon, ng mga trustee, na wala siya. Kung wala man siya, kailangan nandyan yung niya, associate pastor. Amen? Kaya I hope alam natin, mga kapatid, yung mga ating boundaries. Diba, mga obligation natin, alam natin Kasi pag walang mga boundaries, darating ang tayo, magbabakbakan tayo kasi sobrang luwag na Magngangat-ngatan tayo, magsusubukan tayo, mga kapatid. Kasi hindi na natin nakita yung mga boundaries natin. Maging sa 12 tribes, mga kapatid, binigyan sila ng mga land, mga inherited land. May mga boundary yun Yung land of Dan, yung land ni God, may mga boundary yan. Hindi sila pwedeng kamkamin. Hindi sila pwedeng, kunyari, nasa land of, ako si Dan, mga kapatid, hindi ako pwedeng mag-ani dun sa lupain ni God. Bakbakan yun, mga kapatid.
Kailangan may mga boundaries talaga. Para lahat, nasa order, lahat ay ano? Lahat ay ano? Lahat, mga kapatid, ay nakaposisyon. Kung dumating ang time, mga kapatid, na maiposisyon tayo. Amen. But I hope, nakaposisyon na tayo eh. Amen. Ang ginagawa na lang Diyos, mga kapatid, ay tinatabas yung ating mga ano? Mga wrong spirit minsan na nakakalagpos. Mga maling galaw, mga kapatid. Yun ang ginagawa ng mensahe. Hindi para bakbakan. Kasi tapos na ang redemption eh. Tapos na redemption kung sa tingin mo at naunawaan mo, nakasama ka sa part of the redeem. Kung bahagi ka ng niredeem noong 1963, finish na yun. Kaso nga lang, meron pang sticky nature, mga kapatid, na kailangan panugumpayan natin kasi merong another, mga kapatid, na pagbabago ang hinihintay eh. Yun pa ang hinihintay natin, yung body change. Diba? Kaya I hope nakita natin, mga kapatid. Balik natin ba sa quote? Yan. Clear understood whether it's right or wrong. The bride is the Urim Tumim in these last days. Kaya pero, pag may mga hindi nauunawaan, mga kapatid, pa tayo, sa ating sariling kaunawaan, pumunta ka sa bride. Sila ang Urim Tumim. Tanungin mo. Hindi debatihin mo. Di ba? Hindi yung, pastor, ito yung coach. Hindi, pastor, mali eh. Ano ang gamit ng tuldok? Anong gamit ng kama? Anong gamit na ito? Yan. Ito, alam natin eh. DN. Ito, may kasunod. Ito, yung tuldok sa taas tapos kama. Anong gamit yan? Anong tawag yan? Diba? Ano ang gamit yan? Pag nakabasa kayo mga kapatid isang sentence sa paragraph, nilagyan ng ganito. Ano ibig sabihin yan? Hindi, ano ang interpretation yan? Ano ang ibig sabihin? Tama? Diba? Kasi, kunyari, ito isang sentence, ito naman another sentence. Kapag nilagyan mo kapatid dito sa gitna, ang ibig sabihin, it's either related or not related. How do you know na related itong isang sentence dito? How do you know kung hindi siya related dito sa dito? Tama? So, ano ang pagbabasihan natin? Yung revelation of the message. Yung pinapangaral. Hindi ko ano yung eksaktong translation. Amen? Kaya sinasabi natin to hindi na para bakbakan eh. Para i-correct. Diba? Yung ating mga maling unawa, kailan pa natin gagawin, mga kapatid? It's too late then. Kung ngayon lang. Diba? Diba? Sabi nga sa kanta, kailan pa? Amen? Nais kong bumasa, mga kapatid, sa ilang scripture. Kasi siyempre, hindi indirect man, mga kapatid, na nagawa man o nasabi man o naitanong man, mga kapatid, tinatawag ko pa rin ito na it is my obligation na ipakita sa inyo. The same din sa pastor, mga kapatid, obligado siya, obligasyon niya na ipakita yung right and wrong. Ipakita yung tamang balance. Ipakita yung tamang unawa. Kaya nga hindi yung too much humble na mali na eh, mag-humble pa. Pakita mo. It depends lang kung paano pakita, Brad. Sabi dito sa nang tinranslate, mga kapatid, ng voice of God. Yung sinabing, but God, be merciful to you, if you ever do it again. Nung tinranslate daw, hindi ka naman nabasa sa Tagalog, mga kapatid eh. Hindi naman ako, wala akong sinisingle out. But nais ko lang ipakita, hindi lang sa isang tao, kundi sa ilang tao, kundi sa lahat, na hindi tayo masyado nagre-rely kung ano ang tamang translation. Amen? Kasi, tawag nito. Hindi na pwedeng magtatahik-tahimik ka lang. Kailangang i-prove mo na ang mensaheng ito ay tama. Okay? Psalms chapter 26 verse 11. Yan natin kasi kahit nga sa yung mga professional translator sa Bible Society, nagkamali pa eh. Ginawang uwak yung agila eh. Ngunit tungkol sa akin ay lalakad ako sa aking pagtatapat. Iyong tubusin ako at mahabag ka sa akin. Ang ginawa, mga kapatid, ng yung be merciful sa English, Brad. Ito, translation to, mga kapatid, sa English. Ayan.
But as for me, I walk in mine integrity.